Muling tatakbo si Taguig City Mayor Lani Cayetano sa pagkaalkalde ng lungsod sa 2025. Ang kanyang muling paghahain ng kandidatura ay dahil na rin sa suportang tinatanggap nito sa kanyang mga nasasakupan. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Ganito ang init ng suporta ng mga taga-Taguig para sa muling pagtakbo ng kanilang mayor na si Lani Cayetano sa 2025 elections. Ang kanyang asawa na si Senator Alan Cayetano, full support din sa kanya. Kasama niya ito kanina para sa paghain ng kandidatura. Bago mag-alas 12 ng tanghali, araw ng Lunes, nakapaghain na ng COC si Mayor Lani, kasama ang kanyang running mate na si Vice Mayor Arvin Alit, na isa ring re-electionist. Ganon din ang mga tumatakbong pagkakonsehal sa ilalim ng kanilang tiket. Ayon kay Mayor Lani, overwhelming ang natatanggap niyang suporta na naging dahilan para siya'y muling tumakbo sa pagka-mayor ng lungsod. Sa akin po, hindi kagustuhan ng politiko, but the will of the people. You know, in Taguig, we conduct regular surveys. It's to guide us kung ano yung mga disenyo ng mga programang binibigay natin sa public. And if you get an approval rating, a satisfaction rating of 91%, it's not me, even if I say I still want, pero kung ang pulso ng mga tao ay hindi, dapat isantabi na natin yun kung ano dapat ang will ng mga tao. And I can say in my heart, and I am thankful for the people of Taguig, na yan ang kanilang pulso. Ini-express nila sa pamamagitan ng warmth whenever we go around. They express it on social media. They express it sa anumang avenue. They write letters. They send emails just to communicate that they really appreciate their government. They appreciate the services and the type of service that we give to our constituents. Kumpiyansa din si Mayor Lani sa kanyang track record para sa posisyon. 15 years ago, pag pumunta po kayo sa Taguig, isipin nyo, ano bang meron sa Taguig? Minsan nga tatanungin, part ba ng Manila yung Taguig, no? Pero kayo ang naging saksi ng transformation ng city. When I started my career as public servant, lalo na nung naging mayor tayo ng Taguig, na ipakita ko po sa kababayan ko at maski sa inyo, na kaya po nating magtrabaho at matransform ang Taguig ng dahil po sa grace ni God first and foremost, and secondly, nai-inspire po natin ang ating community to work together to achieve that common goal. At sa amin naman po malinaw, ang vision ng City of Taguig ay magtrabaho para maging isang transformative, lively and caring city. So palagi ko po yun ang edge natin. Ang dala ko po ay hindi lang salita, no? Ang dala ko po ay mga programang dadarama na ng mga kababayan natin at isang malinaw na plano pa para higitan pa natin kung ano yung mga programang na tatamasa natin ngayon. Kailan lang ay pinayagan na ng COMELEC na makaboto ang mga residente ng 10 Embu barangay ng kanilang mga district representatives. Welcome naman ito para sa Taguig LGU. Pero sa posibilidad na maibalik pa sa Makati ang mga Embu barangay, ito ang naging sagot dyan ni Mayor Lani. I don't know if the Supreme Court will be open to that idea, considering that both cities were able to present our arguments, all the evidences. Lahat na po ay naihain na po, no, at nadesisyon na at ang Supreme Court po ay nagdesisyon, final and executory ang desisyon. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ni Senator Nancy yung kanyang opinion, but ang pinakamahalagang desisyon po sa amin ngayon ay yung desisyon ng Korte Suprema. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.